Okay, so magandang umaga, grade 8. Kumusta naman ang araw ninyo ngayon? Mabuti naman kung gano'n. Bago pala kayo magsiupo, ay pakiayos muna ang ng inyong mga upuan at pakipulot ang mga makikita ninyong kalat sa sahig. Liwanag. Okay, kung tapos na ay maaari na kayo magsiupo. Ngayon ay magtatala ako ng attendance ninyo. Pero sa imbis na present o narito po ang inyong magiging sagot ay sasabihin ninyo kung sino ang papilitin ninyong artista. Liwanag. Okay. Magsisimula tayo kay Binibining Acero. So, palapakan ninyo yung mga sarili class dahil walang lumiban sa klase natin ngayon. Dahil ngayon na araw ay magkakaroon tayo ng panibagong paksa, no? So, dapat talaga ay walang liliban. Pero bago muna yan, ay magbabalik-aral muna tayo sa tungkol sa paksang tinalakay natin noong nakaraan. So, ano nga ba yung paksa na uli nating tinalakay? Sino ang makasasagot? Ginoo. Tungkol sa Manoro. So, wala na ba kayong mga katanungan tungkol sa paksa natin ngayon? Okay, kung wala na ay magpapatuloy na tayo. Mahilig ba kayong manood ng mga pelikula? Ano ng mga pelikula na panood ninyo? Hello, Love Goodbye? One More Chance? Okay, marami na kayo na panood ninyo. No? So, ano yung mga uri ng pelikula na mga gusto ninyo? Love story? Horror movies? So, marami sa inyo mahilig sa love story, no? At bakit niyo hilig manood ng pelikula? Bakit kayo nanonood ng mga pelikula? Ikaw, Ginoo. Dahil na nalilibang daw or na-enjoy si Ginoo sa panonood ng pelikula. So, palakpakan natin si Ginoo. Okay, ngayon ay papangkatin ko kayo sa dalawang pangkat. Ito ang unang pangkat at pangalawang pangkat. So, ang gagawin ninyo ay puhulaan ninyo kung ano ang pangkat ng pelikula na ipapanood ko. Okay? So, pangkat para sa mga isa, dahil sila ang nanalo, bigyan natin sila ng winner clap. So, alam niyo ba kung ano ang winner clap class? Okay, so ganito lang yun. Agayahin niyo ako. 1, 2, clap, clap, 1, 2, clap, clap, 1, 2, winner. Okay, kayo naman. 1, 2, clap, clap, 1, 2, clap, clap, 1, 2, winner. Okay, so ngayon ay batay sa ginawa nating laro ay ano kaya sa tingin nyo ang nagiging paksa natin ngayon? Okay, gini-gini. Tungkol sa pelikula. So, tama dahil ang paksa natin ngayon ay tungkol sa pakibasa ng sabay-sabay. Tungkol sa elemento ng pelikula. So, ngunit bago ang lahat ay pakibasa muna ang ating nagiging layunin. Okay, so makakandang lamang natin yan kapag bibigyan niyo ako ng ticket. Alam niyo ba kung ano ang ticket class? Ang ticket ay T para sa tiwala sa sarili, E or I ibibigay sa guro ang atensyon at makinig. K para sa kooperasyon, E para sa enerhiya, at T para sa tiyaga na maging aktibo hanggang sa matapos ang klase. Maliwanag? Maasahan ko ba gamit ang ticket ninyo class ay mapapanood ko ang paborito kong pelikula. So, dahil nababanggit ang pelikula, ay pag-uusapan natin ang mga elemento nito na dapat ninyong makilala. So, ano nga ba muna ang kahulugan ng pelikula? Pakibasa na sabay-sabay. Okay, so ang pelikula ay isang anyo ng sine. Dahil katulad sa pagsasayaw, pag-awit o pagkanta ay nabubuo ito sa pamamagitan ng malikhaing pag-iisip, di ba? At ito rin ay isang gumagalaw na larawan o visual na representasyon sa pagpapahayag sa isang istorya o kwento. Okay, so ngayon ay nandito naman ang mga elemento ng pelikula na ating bibigyan ng patuturan ngayon. Una ay script, pangalawa ay pagdidirehe, pangatlo ay sinematografiya, pang-apat ay disenyong pangproduksyon, panglima ay tunog at musika, at ang panghuli ay pag-i-edit. Una sa mga elemento ay ang script. So, sino ang makapagbabahagi sa kanyang ideya kung ano ang panghulugan ng script? So, ikaw, Ginoo. Okay, so, mahusay. Bigyan natin ng Chris Aquino clap ang si Ginoo. Alam niyo ba kung ano ang Chris Aquino clap? Okay, so ganito lang yun. 1, 2, 3, 1, 2, 3, correct. So, kayo naman. 1, 2, 3, 1, 2, 3, correct. Okay, so, tama ang sinabi ni Ginoo. Dahil, ang ibig sabihin ng script, ito ay naglalaman ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento ng pelikula. O ito ay yung mga nilalaman na naisulat sa isang script mismo. At ito ay ideya ng scriptwriter na pagdidirehe. Pakibasa ng sabay-sabay. Okay, maraming salamat class. Ito ay may kaugnayan sa pamamaraan at diskarte ng direktor kung paano patatakbuhin ang kwento sa pelikula. So, sino ba itong nagdidirehe or yung nagdidirect? Yung direktor, di ba? Elemento, ito ay ang
tunog at musika. So, bakit mahalaga ang tunog at musika bilang isang elemento ng pelikula? Sino ang makapagbabahagi ng kanyang ideya? Okay, so magtatawag ako ng pangalan. Ikaw, Binibini. Tama si Binibini dahil sa tunog at musika ay mas nagiging mas maganda or ramdam natin ang isang eksena kung lalapatan ito ng tunog at musika. So, di ba, kung love story ay maganda kung may mga songs na nakakakilig, yung horror, yung may intense na background music para talaga feel natin yung takot, yung dadagdag siya ng takot rin sa isip natin. Or di, kung wala namang tunog at musika, yung halimbawa sa horror ay parang hindi na natin nararamdaman ng horror pala yun. So, ganun, di ba? So, mahalaga yung tunog at musika sa isang pelikula. So, ngayon naman ay lumako na tayo sa panghuling elemento. Ito ay ang pakibasa. Okay, so ito ay ang pag-edit. So sa pag-edit, tawag ito sa pagrugtong-rugtong ng mga eksena at pagsusuri sa mga kuha kung karapat-dapat bang isama sa pelikula o hindi. So sa pagkakataon din ito, mas lalong pinapaganda ang technical na aspekto ng pelikula sa pamamagitan ng paglalagay ng mga visual effects. So, sino sa inyo dito yung magaling mag-edit class, yung mga editor? Okay, so ikaw Binibini? Okay, so bakit para sa iyo ay mahirap or madali lang ba ang pag-edit? So ano ang opinion mo tungkol sa pag-edit kung okay, so para kay Binibini ay mahirap daw ang pag-i-edit. So tama siya dahil bilang isang editor, para sa isang editor ay kinakailangan talaga na maging malikhain ka, masusi, detalyado, dahil ano man ang maging pagkakamali ay agad iyong mapapansin lalo na sa aspektong technical na para sa mga manonood, sa mga viewers or sa audience ay madali na nila mapupunan yung mga pagkakamali lalo na sa mga visual effects. Diba yun yung nangyari sa Victor Magtanggol na bash dahil hindi raw maganda yung visual effects, yung pagkakaedit niya. So ganun yung mangyayari. So mahalaga talaga ang aspekto ng pag-i-edit bilang isang elemento ng pelikula. So dito nga sa huling elemento na ito ng pelikula ay mas napapaganda. Lahat ng mga elemento ay nandito na ibinubuhos ng pag-i-edit na siya na yung naatasan na mas pagandahin pa ang magiging kalalabasan ng isang pelikula. So ngayon ay balikan natin ano nga ulit yung mga elemento ng pelikula. Sino ang makasasagot? Ikaw, Binibini, ano nga ulit yun? Una ay So magaling Binibini. Bigyan natin si Binibini ng Allen-Tunisia applause. So, alam niyo ba yung Allen-Tunisia applause? So ganito lang yun. 1, 2, 3, 1, 2, 3, very good, very good. So ito tayo naman. 1, 2, 3, 1, 2, 3, very good, very good. Okay, so ito ay ang script, pagdidirehe, cinematografiya, disenyo pang produksyon, tunog at musika, panghuli ay ang pag-i-edit. So ngayon ay, meron ba kayong mga katanungan, klarifikasyon tungkol sa ating naging talakayan? Kung wala na ay ako ang magtatanong. So ito ang aking katanungan class. Bilang isang manonood, bakit mahalaga ang elemento ng pelikula? So, magaling mahusay si Ginoo. So, huling katanungan ay, kailan ba natin masasabi ng isang pelikula ay epektibo sa isang manonood? Kailan ba natin masasabi ng isang pelikula ay epektibo para sa isang manonood? Binibini? So, palakpakan natin si Binibini, mahusay. So, masasabi natin epektibo ang isang pelikula na napapanood natin kung makikita roon o mahusay na nagamit yung mga elemento nito, yung mga elemento ng pelikula, yung pagdidirehin niya, yung directing maganda, yung script niya maganda, yung tunog at musika maganda rin, pati na rin yung pag-edit niya, lahat-lahat ng mga elemento ng pelikula kapag maansusundahan ay maganda rin o magiging epektibo ang isang pelikula para sa mga manonood. So, mahusay kayong lahat class. Bigyan natin ng winner club yung lahat ng sumagot. So, 1, 2, 3, clap, 1, 2, clap, 1, 2, winner. Okay, so ngayon ay tandaan ninyo na ang pelikula ay serye ng mga larawan na nabuo mula sa malikhaing pag-iisip ng mga manlilikha. Bilang manonood, mahalagang makilala ang husay ng script, cinematografiya, tulog at musika, disenyo pang produksyon at pagdidirehe upang ganap na maunawaan at mapahalagahan ang gayong makabagong akda. So ngayon ay dumaki na tayo sa inyong magiging gawain. Pakibasa. So, bago yan ay papanoorin nyo muna ang isang video clip tungkol sa pelikula General Luna. Ipapanood ko ito sa inyo, okay? So, pagkatapos ninyong mapanood ay sasagutan ninyo ang inyong magiging gawain, okay? Maliwanag. So ngayon ay, natapos nyo ng panoorin ay babalikan na natin ang inyong gawain. Okay, ito muli ang inyong gawain. At para masagutan niyan ay narito ang inyong magiging criteria. Makinig yung nasa likuran, okay? Dito muna sa harap. Ito ang inyong magiging criteria. So, okay lang ba sa inyo kung bibigyan ko kayo ng 15 minutos para sagutan ang inyong gawain? Okay, so, ngayon ay magsisimula na kayo. Sagutan niyo na ang inyong mga gawain. Okay. So, meron na lamang kayong 5 minuto. Okay? 3 minuto na titira. Kung sino yung tapos na ay maaari ko lang ipasa sa akin. Okay. So, 1 minuto na lamang.
So, ubus na. Natapos na ang oras na ibinigay ko. Lahat ng papel ay ipasa na sa harap. 3, 2, 1. Okay, so wala na bang napakipasa na ba lahat ng mga papel? Okay, so ngayon ay tumangko na tayo sa inyong magandang aralin. So ay magsasaliksik at ibigay ang 8 iba't ibang uri ng anggulo at kuha ng kamera. Ipapasa ninyo ito sa susunod na tempo at isusulat ninyo sa isang kalahating papel. Sita nyo na lahat para sa panalangin. Pangunahan mong hilini. Okay. So, maraming salamat sa inyo at paalam na grade 8.